Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Vice President Sara Duterte nagbitiw na bilang DepEd Secretary. Nagbitiw din siya bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Salamat naman po at pinakinggan ninyo ang panawagan ng taong bayan, dahil nasa sakripisyo ang kapakanan ng maraming kabataan dahil sa pagiging inutil nyo sa kagawaran. Dahil dito, nararapat lamang na ipalit sa inyo ay yaong taong may kaalaman tungkol sa education at hindi po katulad ninyo na walang karanasan patungkol dito. Umaasa po kami na magiging maayos na ang kagawarang ito sa pamumuno ng bagong secretary na mas epektibo para sa nabakanteng pwesto. Dumadalangin din po kami na sana ay itigil na ninyo ang masama ninyong balak laban sa administrasyon ni Pangulong BBM at i-focus na lamang po ninyo ang inyong atensyon kung papaano makatulong para sa bansang Pilipinas. Huwag na rin po sana kayong maging immature sa lahat ng bagay dahil sa kabila ng lahat, ay nananatili pa rin po na kayo ang Vice President ng bansang Pilipinas. Sapagkat tayo ay mga Pilipino, taas noo, kahit kanino. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Sukran. Samantala, pinarangalan naman, ang sundalong nasugatan dahil sa malademonyong iniasal ng mga China Coast Guard. Sukdulang ng agaw na naman ng mga supplies kabilang na ang mga baril na dadalhin sana sa BRP Sierra Madre. Mabuhay kayo, mga bayaning nagtatanggol ng ating mga teritoryo. Panoorin po natin ang video. Salamat po. Para bigyan tayo ng update nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano ba ang sinabi ng mga opisyal dyan? Lumipad ngayong araw papuntang Western Command sa Puerto Princesa, Palawan, si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Downey Jr. Kasunod yan ang nangyaring resupply mission sa Ayungin Shoal, sinasabing pinakatensyonado at pinakamadala kumpara sa mga nagdaang mission. Binisita sa ospital at ginawa rin ng Wounded Personal Medal si General Downey, si C9 First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Siya ang tauhan ng Navy na naputulan ng daliri matapos ang ginawang agresibong kilos ng Chinese Coast Guard habang nagsasagawa ang AFP ng resupply mission. Hindi personal na nagkwento si Facundo sa nangyari sa kanya. Pero ayon kay AFP Wascom Chief Rear Admiral Alfonso Torres, mapuruan si Facundo ng bandain ng CCG ang sinasa kanilang Legend Hall Inflatable Boat o RED. Sa kabila na nangyari, nananatili raw siyang high morale at handang muling ma-deploy sa RORE o upang kasi makakatulad ng misyon basta may order. Sa kauna-una naging pagkakataon, kinumpirma ng AFP ang naging dirian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ayon sa Westcom, tinulad ng mga dineploy ng CCG vessels ang rubber base ng Pilipinas. At ang ilan sa kanilang mga naharang at naipit ay pinagbubutas gamit ang mga patalin tulad ng itak at bulo. Sa Marina Militar na ninakaw ng Chinese Coast Guard ang bitbit na baril ng mga sundalo para sa nag-deliver sa BRP Sierra Madre. Ang lahat daw ng baril ay nakadisassemble at nakalagay lang sa crate. Kaya hindi masasabing armado ang ating mga sundalo. Pumalag naman daw ang mga sundalong Pilipino at pinigilan ang mga Chinese na makuha ito. Pero kalaunan ay nabigo sila. Hanggang sa ngayon, hawak pa rin daw ng China ang mga naturang baril. Bagay na iaapil na rin ng AFP na maibalik sa Pilipinas. Aminado naman si Westcom Commander Torres, sinubukan nila ang ibang strategy sa nangyaring RORE. Ang Philippine Coast Guard naman sinabing medical response at evacuation lang ang kanilang naging papel sa nangyaring RORE.